Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito kami ulit para magbigay aliw sa inyong lahat. At nagpapasalamat kami sa lagi ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa lahat ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong mapapakinggan sa lahat ng istasyon ng Bombo Radio. Ang the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, aming idulog sa inyo ang karugtong ng kwento ng recuerdo sa buhay ni Marina na kanyang isinulat dito sa Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. I have loved you more than I could. Alam mo, Natasha, palaging sinasabi ni Inay na pumasyal daw ako dito sa bukid. Maganda naman dito. Presko ang hangin. May kubo pala kayo? Ang sarap yung mga hinog na bayabas. At may iba't ibang klase pa ng prutas. Yang bunga sana ng guyabano. Pasensya ka na. Mukhang hindi pa yan hinog. Sana yung mangga na lang. Magandang sukahan. Ang ibig mong sabihin, isasawsaw sa suka? Oo. Bakit naman? Bigla akong nahilo. Parang, bakit
nandidilim ang paningin ko. Ano nangyayari sa'yo? Ah. O sige, kumapit ka sa akin. Baka mahilo ka. Oh, bakit? Anong nangyayari kay Natasha, Bong? Bigla siyang nahilo. Baka hindi siya sanay sa mainit na panahon. Sumilong muna tayo sa kubo. Naku, parang uulan. Pero biglang uminit ang panahon. Natasha, kumusta na ang pakiramdam mo? Nahihilo pa ako, Nana Marina, at nanghihina ako. Umuwi na tayo. Oh. Nang mapatingin ka sa doktor. Walang ano man ito. Baka hindi lang ako sanay sa sobrang init. Ay, buti na lang at umangin. Kahit ako, madali ako mainitan. Kaya madalang lang ako pumunta dito sa bukid, lalo na kung mainit. Konting tiis na lang, Natasha. Di bali, at malapit na tayo sa kubo. Oh, ikaw pala nanding. Pumasok ka. Salamat, Inay. Hindi ako magtatagal. Tatanungin ko lang kung pumunta si Marina dito. Wala kasi sila sa bahay nung nagising ako. Oo, pumunta dito ang mag-ina mo, pero umalis din sila. Kasama nila si Natasha ang pumunta sa sakahan. Anong ginawa nila doon? Eh, para mag-ani ng mga gulay. Oh, nakita. Andito pala ang manugang mo. Tinatanong niya kung pumunta dito si na Marina. Kung may mahalagang bagay na tatanungin sa kanila, ay puntahan mo na lang sila doon. Oh, sige, halika. Sasamahan kita. Ay, susunod lang ako. Mamaya, Itay. May pupuntahan pa kasi ako. Sige, Nay, Tay. Oh, tingnan mo ang ugali ng magaling mong manugang. Pumunta na nga siya dito sa bahay. Hindi pa pumunta sa bukid para tingnan ang asawa niya. Ay, baka naman hihingi na naman yun ng pera na pangbibisyo niya. Eh, kung may pinagtratrabahuan daw. Eh, kahit na sinasarili naman niyang pera niya. Kung sumang-ayon siyang pumunta kami sa sakahan, talagang pagtatrabahuin ko yun, pag-aararuhin ko yung loko-loko yun. Ano? Anong ipapaararo mo kung may tinanim ka na sa sakahan, ha? Ay, may hindi pa ako natatapos na trabaho. Kaya ako, yan nga ang pagtatanim ng mais wala siyang tulong eh. Kung malalaki na sila, paano na yung mga anak niya? Eh kung ngayon nga Ano? Tumigil ka na nga. Pag-aaruruhin mo ako kahit mainit. Yung manugang mong yan, wala talagang kwenta. Kumusta na ang pakiramdam mo, Natasha? Nahihilo ka pa ba? Bumuti na ang pakiramdam ko, Nana Marina. Huwag kayong mag-alala sa akin. Pero parang namumutla ka, anak. Ha? Baka nagutom lang siya, Inay. Siya nga pala, may pananim pa siguro si Lolo Pulon na mais. Yan ang hindi ko alam. Hindi ako gutom. Marami akong nakain na bayabas kanina. Umuwi na lang siguro tayo. Marami pa akong gagawin na assignment ko kasi. Mauna na kayong umuwi ni Natasha, Bong, at ipagpapatuloy kong kumuha ng mga gulay. Nana Marina, baka uulan. Uwi na lang tayo. Kung may isip ka sana, kung sumama ka kina Bong at Natasha, hindi ka sana naulanan. Hindi naman ako masyadong nabasa dahil sumilong ako sa kubo. At hindi rin naman nagtagal ang ulan eh. Magdadahilan ka pa kasi. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang mo at nalaman kong kasama mo sila Bong at Natasha na pumunta sa sakahan. Naikwento ko kasing maraming bayaba sa tapat ng kubo. Nasasayang lang kasi. At sabi ng tatay mo, sumama ka daw sa kanila.
Narinig kong sinabi ng tatay mo sa nanay mo na pag-aararuhin daw ako ng tatay mo, wala naman maararo. Marina, nagbago ang isip ng tatay mo. Ayun, pinuntahan ang mga pananim niyang mais. Umulan kaninang umaga, inay. Ay, mas maganda raw na mag-araro kung malamig ang panahon. Okay lang din daw dahil hindi malakas. At mas madaling araruhin dahil nabasa. Kaninang umaga lang mula nung naitanim ang mga mais niya. Sinabi ni Nanding na pumunta siya daw dito. Hinanap ka niya, pero sabi ng tatay mo na samahan niya siya pumunta sa sakahan. Kagad siyang nagpaalam. Baka nadamay silang naulanan, inay. Sigurado akong magrereklamo si Nanding. Baka magagalit siya sa akin. Ang plano ng tatay mo, paararo niya ang mga pananim niyang mga mais. Naku, inay. Huwag ninyong asahang magtatrabaho siya sa sakahan. Hindi niya kayang magtrabaho ng mahihirap na gawain. Ay, alam yan ng tatay mo. Sinabi niya kay Nanding, pero hindi talaga siya sumama. Mabuti at nakarating ako bago umulan. Si Itay, baka hindi pa siya tapos sa kanyang pag-aararo. Baka maulanan pa siya. Bakit kasi pumunta pa sa sakahan? At siguro, bago pa nangalingan, hinatid niya si Natasha. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ay, yun na. Nasa barkada naman siya. Ay, si Nanding ang tumatawag. Nasaan kaya siya? Hindi pa siya umuwi. Hello? Biglang umulan. Walang hiya. Nakalimutan ko ang jacket ko. Dalhin mo nga dito sa store. Ano? Bakit ka nabigla sa sinabi ko? Halika dito. Malakas ang ulan. Magpayong ka. Magdala ka ng pera. Sige, teka lang. Anong teka lang? Huwag mo akong pahintay ng matagal at nalalamigan ako. Nababasa kami dito sa harap ng store. May trabaho naman siya. Bakit hihingi pa siya ng pera sa akin? Hindi nga siya makapagbigay ng pambili ng mga pangangailangan dito sa bahay. At yan ang kinagagalit Itay sa kanya. Kapag nakaalala si Itay, ako ulit ang guguluhin niya. Akala ko kung nakalis ka na, Bong. Andito ka pala. Uuwi na sana ako kanina. Pero biglang umulan. O, kumusta ka na? Ang nararamdaman mo? Nangihina ka pa rin ba? Bumuti na ang pakiramdam ko. Ginawa ko rin ang mga assignment ko kahit medyo nahihilo ako kanina. Marami pa rin ang hindi ko natapos. O, teka lang. Parang umiyak ka ah. Masakit kasi ang ulo ko habang ginagawa ko ang mga assignment ko. Bakit kasi ayaw mong pumunta sa ospital? Baka ang nanay mo ang tumatawag sa cellphone. Ay, sigurado nag-aalala siguro yun. Hala, sige, sagutin mo. At maghanda ako ng merienda. Umuwi ka na rin. Di bale, maayos na ang pakiramdam ko. Wala kang iyang babae. Sinabi ko sa'yo kanina na magdala ka ng pera.
Pero bakit sa bulsa ng pantalon ko ang pinagkunan mo ng pera? Ha? May sarili kang pera. Bakit hihingi ka pa sa akin ng pambisyo mo? Wala ka nang naitutulong sa akin. Ah. Lalo na sa mga gastusin dito sa bahay. May panggagamitan nga ako sa perang yon. At ako, wala ba akong paggagamitan ng pera? Malaki ang gastusin ni Bong sa kanyang pag-aaral. Sino kasi nagsabing sa pampribadong kolehiyo na paaralan ang pinag-aralan ng anak mo? Bagsak nga siya sa kanyang mga ibang subject eh. Huwag mo sabihin binabayaran mo ang grado niya. Anong silbi ng kanyang pag-aaral kung ganyan? Hindi mo ako naiintindihan, Nanding. Isa akong ina. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako makapagpigil, naku, sasaktan kita. Nandyan na ang anak mo. Oh. Kapag sinaktan mo ako, kayong mag-ama ang mag-aaway. Anak ko lang si Bong Marina. Hindi ako ang kinakalaban niya. Ha? Nanggaling ka sa doktor? Mabuti kung ganyan. Noon ko pa kasi na sinasabi sa'yong magpa-check up ka, Natasha. O, kumusta? Uy, si Inay. O, sige, Natasha. Magkita tayo bukas. Pag-usapan natin yung problema mo. Bye. Oh, bakit mo binaba ang cellphone mo, Bong? Sinong kausap mo? Si Natasha po yun, Nay. May pinag-usapan lang kami. Bakit parang problemado ka? Pumunta si Natasha sa doktor. Ay, mababa daw ang dugo niya. Baka dahil sa pagpupuyat niya. Kaya kailangan niya daw bumalik sa ospital. O sige, Inay, lalabas muna ako. Babalik din ako agad. Iyan ang problema ko kay Nanding, Inay. Dahil kahapon, tinawagan niya akong magdala ng jacket niya doon sa store. May kinuha akong pera sa bulsa ng kanyang pantalon. Nagalit siya nang malaman niyang pera niya din ang binigay ko sa kanya. Ano ba naman ang asawa mo, Marina? Talagang irresponsable. Kung malalaman yan ng tatay mo, siguradong magagalit. Sigurado, Inay. Sumusobra na si Nanding. Hindi na siya nagbago. Ang masama, kapag nagpang-abot sila ni Bong, siguradong mag-aaway sila. Naku, muntik pa nga silang magsuntukan kahapon. Yan ang hindi dapat mangyari. Hindi magandang tingnan ang nag-aaway na mag-ama. Inay, Bakit ka lumuluha? ang bigat, Inay. Pinipilit kong maging masaya. Kung nagkamali ako sa naging desisyon ko noon, bakit hanggang ngayon pinagbabayaran ko pa rin? Ay, huwag mo nang isipin yan, anak. Talagang ganyan ang pagsubok. Malalampasan mo din yan. Pero hanggang kailan, Inay? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tibayan mo lang ang isipan mo. Inay, bakit po kayo pumasok dito sa kwarto ko? May sasabihin po ba kayo? Napansin kong balisa ka nung dumating ka. Parang hindi mo akong nakitang nakaupo sa sala at dinaanan mo lang ako. Inay, Anong problema? tungkol sa isang guro ko. Pinagsabihan ba naman ako? Mababa kasi ang score na nakuha ko.
At baka daw bumagsak ako. Ay, kaya naisip kong tumigil na lang ako sa pag-aaral. Hindi, anak. Teka lang. Anong nangyari sa mukha mo? Wala po ito, Inay. Pwede ba lumabas muna kayo? Gusto ko kasing mapag-isa. Ay, baka pati si Marina hindi pa niya alam ito. May nagsabi sa akin, ay, nadisgrasya daw si Bong. Ha? Anong nangyari sa apo natin? Ay, di ko alam kung ano ang sugat niya. Barkada niya rin daw ang nakabangga sa motor niya. Hindi naman daw masyadong grabe ang sugat. Ay, nako, ninervyos pa ako. Ay, sige, lalabas ako at kakausapin ko muna si Marina. Nakarating na siguro sila. Eh, kailan nangyari yan, ha? Kahapon. Ha? Ay, sige. Eh, kakausapin ko muna si Marina. Napansin ko ang pasa sa kanyang mukha. At sinabi niya na wala daw yon. Paano hindi madisgrasya ang anak mo? Barumbado. Walang hiyang magmamaneho. Ang bilis. Walang hiya kasing magmaneho eh. Nasira ang ilaw ng kanyang motor. Kaya pala ang tahimik niya. Ay, sakaling hindi malala ang sugat, walang problema. Isa din kayo, inay. Ah, Kaya tuso nga po nyo, pareho kayong nagkukonsinti sa kanya. nako, hindi naman ganyan ang sinabi ko. Ewan ko nga. Pero pare-pareho kayo eh. Para kayo. Ay, Ako ang nasasaktan sa pananalita ni Nanding inay. Kaya pagpasensyahan na lang ninyo siya. Nana Marina, sige, umupo kayo. Ito kumain tayo ng mangga. Mangga. Natasha, pumunta ako dito dahil may sasabihin ako tungkol kay Bong. Ha? Bakit si Bong? Napansin ko kasing may problema siya. Antay-tahimik niya. At may nabangga pa siya. Ha? Mabuti at hindi siya nasaktan. Minsan, narinig kong may kaaway siya sa telepono. Nana Marina, ako ang nakaaway ni Bong. At kailangang malaman niya ito. Kung ano ang problema namin. Ano pa ang susunod na kaganapan sa buhay ni Marina? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Marina dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The times change to turn dreams falling apart, gone somewhere